709 billion pesos, Mr. Chair. Para lang clear kung 709 billion pesos ang excess pa ng PhilHealth. Ang laki pala. Sana ginamit ito. Huwag iburo lang. ano po kalaki ang excess funds ng PhilHealth? Or kasama na rin ba ito sa ini-invest ninyo? That amount na receive na dati ang pera, it can be form part of the SSD and it can be form part of the invested fund natin sa long term or yung investment na non-current asset. Binadownload ko lang, Mr. Chair, yung report mismo para makuha namin yung detalye po. Meron pa ba kayong ibang tinatagong pera? So far, if we add up reserves, excess reserves, investable funds, the unused SARO, and the 30 billion na hindi na transfer as a result of the DRO, this is 709 billion pesos. Para lang maklaro natin, Mr. Chair, the 21.17 billion na PCSO in PAGCOR share, Mr. Chair, na 2 taon, that's 42. Hindi po namin siya tinitreat as premium income. Yes. Specific po siya na benefit It's for expansion. benefit expansion, yes. So we're just looking at cash. Hindi siya kasama po siya sa... But it is for consulta. Hindi po siya kasama sa treatment natin na income. So hindi siya papasok as part of Mr. the excess. Limsaco, it is very clear to us what the purpose of that 42 billion appropriation is. It includes the payment of the consulta package. Tama po? Tama po. Okay. So that is 709 billion pesos, Mr. Chair. Para lang clear kung gaano po kalaki ang excess funds ng PhilHealth. 709 million or billion? Million po. Million. 280 plus 150 plus 209 plus 70. 709 billion pesos. Mr. Chair? Chairman, can I interject Yes. with the indulgence of With the indulgence of Congressman Vice Chair. Stella, Ganito lang Congressman po, kasi- Paduano, you recognize. So, 709 total. Magkano? May computation na ginawa si Vice Chair, Senior Vice Chair. Magkano ba talaga? Mr. Chair? Yes, proceed. Again, Mr. Chair, kung titingnan natin this investment, hindi lamang siya sa members' equity, mayroon din siyang portion para sa liabilities na nandyan sa investable fund po natin. So again, trial balance ang pinag-usapan, asset, liability, and equity. Now, Yes, pwede hindi po natin po puntahan yan mamaya, Mr. Chair. Hindi po natin po pwede siya ganyanin, Kasi, Mr. Chair. Mr. Chair, kanina may pahayag si Mr. Ledesma na good news, wala na tayong utang. Yan ang sinabi ni Mr. Ledesma. Wala na tayong utang sa hospitals. Tama po? Sinabi ninyo kanina. So, pero pwede nating balikan, Mr. Chair. Pakulang pa yan eh. O kanina, kunwari yung supposedly 2023 nyo, di ba? Yung subsidy, that is 80 billion, di ba? You only collected 58, di ba? O, di may 22 pa kayo? Magkano yung collection nyo? 50. O, di may 30 pa kayo na kukolektahin sa DBM. O, sinaba nyo ba yan sa excess? Mr. Chair? Wala pa. Ganito siya, Mr. Chair. Even though na hindi natin nakokolekta itong premium from the national government, even year 2024, kasama na po siya as part of our surplus or excess fund, Mr. Chair, calculation. Because we are adopting the accrual method, Mr. Chair. So in other words, regardless man kung papasok yung cash in CE, yan ay treated na siya na premium income of the corporation. So pag close natin ang libro, Mr. Chair, papasok siya sa ating surplus. That's the Mr. reason Chair, why ibang accounting ang ginagawa natin, yung availability lang. Hindi po to accrual or cash basis. Ano lang ang available na resources. So tama ako I agree with Kong Karaps. Mr. Chairman, will pack may 2024 pa kayo, di ba? 22.4 billion na collectible from the DBM. Tama? Oh, 24